Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-380 na kabanata. Habang si Alex at Debbie ay nagsasaya sa pribadong pagpapahayag. Ang balita ng paglaban ni Alex kay Tyson ay kumalat mula sa impormasyon ng pamilya Clifton sa kanilang istasyon. Ito ay umabot hanggang United States Martial Arts Community, hanggang sa buong mundo. Si Alex ay tiyak na lalaban sa isang world-class martial arts master. Sa loob ng 3 araw, ang mga haka-haka, istorya, espekulasyon, ay kumalat sa iba't ibang direksyon. Ang karamihan sa alam ng mga tao, si Alex ay isang hamak na security guard lamang. Ang iba naman ay nagsasabi, na isa siyang kilalang pinuno ng martial art. Pero pinananatili niya ang pagiging mababa, dahil masaya siya sa pribadong buhay. Pero ang iba na naniniwala na mayroon siyang kakayahan, ay hindi naniniwala na makakapantay sa mga katulad ni Tyson, na pinuno ng Blood Brothers. Ang mundo ay naghihintay sa makapigil-hininga na inaasahan, sa loob ng 3 araw. Ang mga turista ay patuloy na dumarami sa Hudson River, na nagha-hiking sa daan, upang makita ang mahaba, at nagkalat na waterfalls. Kahit na off-season ang buong area ay puno ng aktibidad. Marami sa mga bisita, ay alam ang parating na laban. At nakadagdag ito sa atraksyon para sa kanila. Ang kumpol ng tao sa isang tourist attraction sa malapit. Isang magandang babae ang naglalakad na may mabagsik na ekspresyon. Siya ay magandang nakadamit at kaaya-aya, bilang isang maharlikang prinsesa. Ito ay si Kelly Phillips. Naglalakad ng nakakawit ang braso, sa kanyang kaibigan na si Sharon. Si Kelly ay hindi na nakita si Alex simula ng insidente sa kanyang Ferrari, sa Washington DC. Halika na, huwag ka nang umangal, at mawalan ng gana. Si Kelly ay namula. Kasalanan niyang itinatago ang kanyang isipin, at ayaw niya na nahuhulaan ng tao ang kanyang nararamdaman. Namilog ang mata ni Sharon. Alam ko na ang dahilan kung bakit ka narito. Nagpunta ka dito para manood ng laban. Pero si Alex ay hindi pa nagpapakita isang buwan na. Sa palagay ko ang bagong announcements tungkol sa laban, ay hindi totoo, katulad ng dati. Umuwi na tayo. Huwag kang makinig sa mga haka-haka. Si Alex ay palaging tinutupad ang kanyang mga salita. Matigas na ulong wika niya. Sa kabila ng kanyang pagiging malumbay, ngumiti siya ng bahagya at sinabi, kung talagang pupunta siya, lalaban siya. Gusto ko itong makita. Sa palagay mo ay mananalo siya pang-aasar ni Sharon. Ito ay nakapagpasimangot muli kay Kelly. Marami siyang romantikong idea, ng aksidenteng makilala niya si Alex. Pero hindi niya maimahe, kung ano ang mangyayari, kapag siya ay na-injury sa laban. Ang isiping ito ay nagpakabog sa kanyang puso. Si Alex ay may ibang kakayahan, pero hindi ko alam kung ano ang inaasahan sa kanya. Malakas na wika ni Sharon, siguro ay gusto niya lang makilala ang kanyang kalaban. Nakakita sila ng malapit na restaurant, at nagdesisyon na pumunta at kumain. Ang lugar ay maraming tao, ang mga tao ay nagpunta upang i-explore ang Hudson River, at ang marami pang atraksyon. Ang restaurant ay maingay, at may mga iba't ibang tono ng salita. Sumasali sa kanilang mga naririnig. Si Sharon at Kelly, ay medyo matagal naghintay pero sa wakas ang waiter ay dumating na, at sinabi, minsan walang bakanteng lamesa, at kailangan maki-share sa mas malaking lamesa kung okay lang sa kanila umupo, kasama ang ibang tao. Si Sharon ay medyo nag-aalangan pero si Kelly ay tumango. At sinabi na okay lang. Ang kasunod nila ay pinag-uusapan ang tungkol sa laban. Pero sa palagay mo sino ang mananalo sa kanila? Tanong ng mapagmataas na babae. Nakasuot ito ng mabalahibong kasuotan, at may makapal ng pulang lipstick. May aura itong bihasa, na palaging pinakikinggan at sinusunod. Si Alex, matatag na wika ng babae. Mukhang ito ay may kaugnayan sa mapagmataas na babae, o baka isang relasyon, katulad ng kasal. Sa isip ni Sharon ito ay manugang na babae. Pero nang tumingin si Kelly nang may pagkabigla, bigla niyang napagtanto na kilala niya ang babae. Ang mapagmataas na babae ay tumingin sa kanila, at nagtanong, ikaw sa palagay mo, sino ang mananalo? Si Kelly ay walang planong makipag-usap sa mga taong aksidenteng nakasama nila sa lamesa.
Pero ang mapagmataas na babae, ay mahirap balewalain. Sinabi nito, sa palagay ko ay si Alex. Si Sharon ay sumang-ayon. Nangutya ang babae. Kayong mga bata, wala ba talaga kayong alam sa martial arts? Si Alex ang humamon, imposible siyang manalo. Bakit mo sinasabi iyan? Medyo malakas na sabi ng babae. Sino nagsabi na hindi mananalo si Alex? Tumingin ito kina Kelly at Sharon para sa suporta. Pero nang tumingin ito ng buo sa mukha ni Kelly, ito ay napanganga sa pagkabigla. Kelly, ikaw ba iyan? Tumaas ang kilay ni Kelly. Anong ginagawa mo dito? Nagkasabay nilang tanong. Narito ako upang suportahan si Alex. Pagdepensa na wika ni Rose. Siya ay sobrang proud na kakilala si Alex. Ang mapagmataas na babae ay napahinga ng malalim. So narito kayong lahat upang suportahan ang parehong lalaki. Kung ganoon, matatapos ito sa luha. Ang boses nito ay nakakuha ng atensyon ng isa pang babae. Ito ay may kasuotan na simple pero may aura na pagiging maharlika. Tumingin ito at sinabi, "Pakiusap, bantayan mo ang iyong pananalita. Mayroon akong isang lugar at malaking pusta para kay Alex." Ang kanyang mga sinabi ay nagbunga sa lahat ng kumakain. Nakatingin sa kanya ng may pagkabigla. Tumingin si Kelly dito, taas pababa. At ito ay napakaganda, at mukha itong medyo malungkot. Naisip ni Kelly na sila ay medyo pareho. Ang babaeng ito ay si Lindsay Marvel. Bumiyahe siya upang suportahan si Alex, simula nang marinig niya ang balita tungkol sa laban. Ang mapagmataas na babae ay nangutya muli. Ilang mga mayayamang mga dalaga ang nagpunta dito upang suportahan ang binatang iyon. Pero nagdesisyon siyang hindi na palakihin pa ang issue. Si Rose ay nagbigay ng magkakilalang tingin dito. Kelly, sinabi ko na sa iyo, gusto ako ni Alex, hindi ka ba naniniwala? Wala akong sinabi na hindi ako naniniwala sa iyo. Marahan na wika ni Kelly. Nagpunta ako dahil gusto ko siyang suportahan. Hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari sa kanya. At wala akong alam na kahit ano tungkol sa iyong relasyon sa kanya. Sinungaling ka, mahinang sigaw ni Rose. Obvious naman na mahal mo pa rin siya. Malakas siyang nagsalita at medyo naiinis. Pero ito ay para lamang pagtakpan ang kanyang pag-aalala. Hindi pa niya ito nararanasan na may ibang babae na sumusuporta kay Alex. Mukhang sila ay lamesa ng mga babaeng in love kay Alex. Si Rose ay hindi nalilibang. Namula si Kelly, pakiusap, hinaan mo ang iyong boses. Kami ay magkaibigan, iyon lang. Si Rose ay nag-adjust ng kanyang ekspresyon upang maging sweet at kahali-halina. Si Alex ay kahanga-hanga, maraming mga tao ang may gusto sa kanya. Tama, bumaling siya at nagbigay ng malaking ngiti kay Lindsay. Sabihin mo sa akin, paano mo siya nakilala, ibahagi natin lahat ang ating istorya, magiging masaya ito. Masasabi niya na ang palakaibigan nitong pakikitungo ay nagpataranta kay Kelly. Ang ngiti na ibinigay nito kay Lindsay ay nireserbo. Si Lindsay ay itinuturing na ang kanyang sarili ay medyo matanda ang pag-iisip, at hindi interesado makipaglaro ng mga makukulit na bagay. Si Rose ay mabilis makipag-usap at matalino. At ang dalawang babae ay medyo nawala ang kumpiyansa. Sa isang malapit na lamesa, isa pang babae ang may simpleng mukha, at mas ordinaryong figura ang nanunood sa kanila, nang may mapanganib na tingin sa mukha nito. Rupees, wika niya. Umalangaw ito sa babaeng mapagmataas. Bakit ka umaarte na parang lubos mo siyang kilala? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.